Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping bullying. Yes, friend, ikaw ba ay minsan na ring naging tampulan ng tukso dahil sa itsura mo, dahil sa pangangatawan mo, dahil sa mga katangian mo na hindi mo naman ginusto? Nako, sabihan mo yan mga bully. Sabihin mo sa kanila, what is beauty if your brain is empty? Diba? But seriously mga yes friend, no? Isa pa rin itong bullying sa mga issue ng ating lipunan na hanggang sa mga panahon na ito, hanggang sa ngayon, ay hindi pa rin nabibigyan ng solusyon. Hindi pa rin natutugunan. At kung iisipin, nakakalungkot man, pero mas laganap ito sa mga kabataan. At nangyayari ito maging sa mga paaralan, maging sa mga eskwelahan, kung saan mas itinuturo ang kabutihan, 'di ba? Nakakalungkot isipin na akala mo yung anak mo safe lang sa school, pero hindi mo alam na bibiktima na pala ng mga bullies. Hindi mo alam kasi hindi nagsusumbong, hindi nagsasabi sa iyo yung anak mo kasi nga natatakot na baka mas lalo pa siyang pag-initan, mas lalo pa siyang pagdiskitahan. Kaya minsan mapapatanong ka no? Bakit kaya may mga ganyang klase ng tao? Anong klase kaya yung pagpapalaki na ginawa sa kanila? Anong klase kaya yung environment na kinalakihan nila? 'Di ba? Yung mga klase ng tao na akala nila ang laki-laki nila, akala nila walang makakatibag sa kanila, akala nila lahat tiklop sa kanila. Pero kapag pinatulan mo naman, magsusumbong sa mama, 'di ba? Tapos sasabihin ng nanay, "Nako, bakit ginaganyan niyo yung anak ko? Hindi niyo ba alam, mabuti siyang tao." Well. Ay nako, kaya bilang mga magulang, mga yes friend, no, importante po yung values na isinasaksak natin sa kokote ng mga anak natin. Wow, natin. Magulang na si Biboy Bibo. May anak na siya. Hindi, what I mean is, mahalaga yung guidance ng parents sa mga anak nila, 'di ba? Mahalagang nasusubaybayan natin na kung anong klaseng tao ba yung pinapalaki natin. 'Di ba? Kasi sa bahay naman talaga nagsisimula ang lahat. Kung nakikita nila sa mga mas nakakatanda sa kanila na parang okay lang kung mga hamak sila ng kapwa, yun ang magiging tama sa paningin ng mga bata. Pero kung ituturo natin yung maging mabuti sa kapwa, kahit anong mangyari, yun yung babaunin nila kahit saan sila magpunta. Kung magiging example tayo ng kabutihan, yun yung tutularan nila. Kaya kung alam mo na bully ang anak mo at hinahayaan mo lang siya, proud ka pa, hindi mo dinidisiplina, ngayon pa lang, maghanda ka na ng pampiyansa, di ba? Well, for some cases din naman, no, mabait naman talaga yung bata. Pagdating sa bahay, sabihin na natin na, proud na proud si nanay at si tatay kasi yun, nakikita nyo naman yung anak niya, di ba? Kumikilos ng maayos, naaayon sa kung paano niya dinidisiplina yung anak niya. Pero pagdating sa labas, grabe pala. Meron pala siyang ugali na hindi nyo nakikita. Bully pala. Maaaring may pinanguhugutan din siya, di ba? Na baka maliit yung tingin sa kanya, sa kanila. Kaya pagting sa labas, gusto niya dominante siya. Gusto niya siya yung nasusunod. Gusto niya may boses siya. Hindi natin alam. Hindi ako expert, hindi rin ako professional pagdating sa ganitong usapan. Pero sigurado ako sa sasabihin ko na ang pangbubuli ay mayroong hindi magandang epekto sa kahit sino. Both ways. Sa nambubuli at lalo na sa taong nabubuli. Hindi nila alam yung dignidad at kumpiyansa na sinisira nila sa mga binibiktima nila.
Kahit pa sabihin mo na ano ba naman yan, inasar lang naman ang kaunti, binibiro lang naman, no. Bullying pa rin yun. May epekto pa rin yun sa taong walang kalaban-laban. Taong hindi kayang ipagtanggol yung sarili niya. May epekto yun sa kanya. But again, hindi po ako expert, hindi ako professional, but in my opinion, bullies are the real weak ones. Sila yung mga totoong mahina. Yung mga weak, mga insecure sila sa mga bagay na wala sila at hindi nila kaya. Kaya ikaw, yes friend, kung naririnig mo to at bully ka, hindi mo maidadaan sa pambubuli ang pag-asenso. Hindi ka amazing tignan kapag nangahamak ka ng ibang tao. Walang wow factor dyan. Instead, gumawa ka ng tama at kabutihan sa kapwa mo kasi yun yung tipo ng mga tao na hinahangaan at pinapalakpakan ng mundo. Yun yung nakaka-wow. Yun yung nakaka-amaze. Pero sa ginagawa mong yan na wow, kala mo naman, porket may kinakaya-kaya kang iba, akala mo naman talaga ikaw na yung bida. Akala mo superhero ka. No. In fact, hindi maganda yung image mo sa ibang tao. Tsaka, pwede bang humanap ka ng katapat mo? Diba? Yung kaya mo, nakakayanin ka rin. Ganon. Oo, diba? Kasi alam naman natin na kinakaya-kaya mo lang yung mga taong mas maliit or yung mga taong mas mahina sa'yo, diba? Pero kapag hinarap ka sa isang taong dominante kumpara sa'yo, tumitiklop din naman yung buntot mo na parang aso. Diba? May katapat ka rin. O hindi kita binubuli ha, baka sabihin mo, si Biboy binubuli ako. Sinasabi ko lang yung totoo. Ha? Pumatak na agad yung luha mo, yung palang sinasabi ko. Kaya po para sa mga yes friend natin na nabibiktima ng bullying, lagi mong tatandaan na may nagmamahal sa'yo, may nakaka-appreciate sa'yo. Kahit na meron ka mga flaws, kahit na meron ka mga imperfections, gusto ko lang malaman mo na normal yan. That makes you a human being. Diba? Lahat ng tao hindi perpekto. Lahat tayo may pagkakamali na nagagawa sa buhay na to. Kaya gusto ko lang malaman mo na walang mali sa'yo. May mga nagmamahal sa'yo. May halaga ka sa mundo. May purpose ka kung bakit ka nandito. At alam mo sa sarili mo yung totoo. Alam mo yung kapasidad mo. Alam mo yung kaya mong gawin. Diba? At gusto kong i-embrace mo lang yung sarili mo sa kung sino ka. Hayaan mong sabihin nila yung gusto nilang sabihin pero alam mo yung totoo. Hindi ka mahina. Bagkus, isa ka sa mga taong pambihira. Diba? And as much as possible, hanggat kaya pa, have courage. Lakasan mo lang yung loob mo. Magkaroon ka ng tapang, diba? Speak up. Magsabi ka kung alam mong nabibiktima ka na dahil wala sa'yo ang mali, nasa kanila. Walang mali kung magsusumbong ka. Alam kong nakakatakot, alam kong kinakabahan ka kasi baka mas lalo kang pag-initan, lalo kang maging laman ng tawanan, usapan. Pero to tell you, mas magkakaroon ng tsansang matapos yan kung magsusumbong ka sa mga kinauukulan, kung magpapatulong ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. Diba? May proper actions na dapat gawin dyan para matuldukan na yan. Marami kang kakampi dito, maraming matapang na magtatanggol sa'yo. Damay mo na si Biboy Bibo, tara, sugurin natin. Si basag ulo rito si Biboy Bibo. Well, magtatanggol lang naman ako ng mga binibiktima, di ba? Hindi naman ako para manugod din ng mga biktima rin. Siyempre, anuhin natin yung mga bullies dyan na, oy, mali ang ginagawa mo, anong gusto mong mangyari? So, bottom line, mga yes friend, ang itinuturo lang ng usapin natin ngayong gabi is, libre lang ang maging mabuti. Wala kang halagang kailangang bayaran pagdating sa usaping kabutihan. Kaya mas piliin mo ang malasakit over galit. Mas piliin mo ang kapayapaan over kasamaan. Huwag kang gumaya sa iba dyan na walang ibang option kundi ang kasamaan at ang kadiliman, diba?
di ba? Parehang hindi maganda yung pagpipilian. Ewan ko ba sa mga yan? Ano ba naman yan? Charot. Oh, well, anyways mga yes friend, nabitin ako sa ating usapan, pero yun yan sinasabi ko sa iyo, lakas mo yung loob mo, di ba, maging matapang ka, tapos matuto kang ipagtanggol yung sarili mo at matuto kang lumapit sa mga otoridad na makakatulong sa'yo. Especially yung magulang mo, di ba? Kung feeling mo sila yung pinaka-safe people na lapitan, go for it. Or kung sino man yung pwede mong mapagsumbungan, go, di ba? Lumaban ka, hindi pwedeng ganyan-ganyan ka na lang. Di tayo pinalaki ng sex bomb para umurong-urong, dapat laban-laban. Ay, yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama't magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong tanggal limutang problem, ang 101.1 Yes FM. Solid! Good night, BB! Mwah, mwah.